para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, At siya'y nag-iilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipabuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoong naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magpuli sa kalwalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Santa Perpetua at Felicidad, Ipanalangin niyo kami. San Pedro at San Pablo, Ipanalangin niyo kami. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupuan. Magandang gabi po sa lahat. Ngayon ay Martes sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin sa ating pansariling panalangin ang mga sumusunod. Para sa pasasalamat ng Pandos Eatery, ang ating pong mas sponsor for tonight. Para sa pasasalamat ni Mr. Glenn Mark Uy and family at CJ Navarro. Para sa pasasalamat kaarawan nina Adela Bungaw, Peter Tayam, Angelo Martin Quebral at Hubert Chan. At para sa mabilis na kagalingan nina Irene Martinez, Gilberto and Emmanuel Jr. Navarro, Angela Barreiro, Irene Garcia at Gloria Coral. Para sa katangi-tanging kahilingan ni CJ Navarro at Isabella Pinegas. Muli, magandang gabi po. Ngayon ay Martes
sa 12 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pungpunong tagapagdiwang ay si Reverend Father Jimmy Heron, OFM. Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sampakin ang ngalan mo sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinabayang masadlag sa ligalig. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Sinakerib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito: "Huwag mo nang dayain ang iyong sarili ng Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin." Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sinakerib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo. Inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito: "Panginoon, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubin. Kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib. Totoo nga, Panginoon, na marami ng nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang yaon, sapagkat di naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyosan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Sennacherib, para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tanging at iisang Diyos." Si Isaias ay nagpasuko kay Ezekias at ipinasabi ang ganito: "Ipinasasabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sennacherib: Itinatakwil ka, laging hinahamak, ang anak ng Sion, dalagang Marila. Sa iyong likuran ay iiling-iling, anak na babae, nitong Jerusalem. May natirang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Sion. Ito ay mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito, ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusugin, ni papaligiran. Kung paano siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito, pagkat ito'y pagtatanggol ko, alang-alang sa kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod." Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria, at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Ninive si Haring Sennacherib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang poon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa, nitong sansinuko. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman. Sa loob ng loob ng banal na bayan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos, makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Iingatan niya magpakailanman.
Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mo lubos. Ika'y pinupuri ng lahat sa anuman. Sa buong daigdig, ang dakila'y ikaw. At kung mamahala, ay makatarungan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sinabi ni Jesucristo, "Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko." Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga yun. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daanang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. At kakaunti lang ang makasusumpong ngayon. Mga kapatid, itong mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang makasusumpong iyon. Mga kapatid, ito ang hamon ng ating Ebanghelyo, at ito rin ang tinahak na daan ng ating pinagdiriwang na santo, San Pedro at si San Pablo. Hindi marami ang nakadaan sa kanilang dinaraanan, sapagkat, mga kapatid, ang daang tinahak nila ay ang daan ng krus. Ito ang hamon sa atin habang tayo ay naghahanda para sa pagdiriwang ng kanilang kapistahan. Ano ang landas na tinahak ng dalawa? Si San Pedro ay
dinanas niya ang pagkapako din sa krus katulad ng ating Panginoong Heso Kristo. Si San Pablo sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita ay naging isang misyonero sa mga hentil at ang rejection, ang pagbulong sa kanya ng maraming beses ay pagpapatunay na tinahak din niya ang landas na makipot, ang daang makipot na nakakaunti lang ang makakadaan sapagkat sa lahat ng mga hamon sa kanilang ginawa ay ang kanilang dedication, ang pag-alay nila sa kanilang sarili para sa pagpapahayag ng mabuting balita ay siya nawang halimbawa para sa atin lahat upang tahakin din natin ang landas na pinapahayag ng dalawang santo para sa atin upang tayo ay mamuhay bilang tagasunod ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sa pagdiriwang natin, paghahanda natin sa pagdiriwang ng kanilang pista ay may papaalala sa atin na sa kasaysayan ng simbahan may dalawang santo na naging haligi ng ating simbahan sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita at ang pamamahala ni San Pedro sa inang simbahan ay siya nawang maghamon din sa atin sa kanilang halimbawa. Magsitayo tayo. Pinapangako sa atin ni Kristo na naghahatid sa buhay ang makipot na pintuan. Lumapit tayo sa Ama na sa langit sa pamamagitan ng may pagtitiwala at pananalig ng panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway gabayin ang kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa ng may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahabaging pakikitungo sa ating kapwa, naway may sagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway buhayin muli ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang aming kanlugan at lakas. Bilang tugon sa amin ay dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling sa pamamagitan ni Yesu Kristo, magpasawalan hanggan. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid kung mga pagkahain natin ito'y kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinadulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ay marapat na ikaw ay aming pasalamatan na sa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay namin araw-araw. Tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming natiblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo silang patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob. Kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng
kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. sanlibutan, mapalad ang mangilanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salitang lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming naginabang ng katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna. Paalala upang mapanatili ang kasagaduhan ng banal na Eucharistia, iwasan natin pumalakpak pagkatapos ng huling pagbabasbas. Sa ngalan ng paggalang sa ating Panginoon at upang isaalang-alang ang iba, lumuhod bago pumasok sa kapilya, bago umalis at kapag tumatawid sa aisle. Habang nasa banal na Eucharistia, iwasan ang pagkabit ng mobile phones at kumuha ng litrato. Magsuot ng mga kasuotang angkop sa simbahan. Ang lahat ay inaanyayahang makiisa sa ating misa nobenaryo sa karangalan ni San Pedro at San Pablo dito sa ating kapilya mula June 20 hanggang June 28 sa ganap ng 5:15 ng hapon, at ito ay susundan ng banal na misa sa ganap ng 6 p.m. Para sa dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo sa June 29, ang lahat ay inaanyayahang makiisa sa ating mataimtim na posisyon sa ganap na at 3:30 ng hapon, at susundan ito ng banal na Eucharistia sa ganap na 6 p.m. Magdala lamang ng payong, kandila at rosaryo para sa prosesyon. Magsitayo ang lahat para sa panalangin parangal kina San Pedro at San Pablo. Tinig nila sa buong daigdig ay narinig, Pati mga wika nila'y dumatal, pati sa hangganan nito. manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iluluwalhati ka ni San Pedro at San Pablo, mga apostol, sa pagdalat ng kanilang dugo. Itulot mo ang iyong simbahan ay palaging manahan sa katuruan at uliran ng mga apostol, at manatili namang tapat at walang dungis, nakabiyak ng anak mo aming manunubos na si Kristo aming Panginoon. Sa pamamagitan niya ang tanging saligan ng iyong sambayanan, at sa Kanya at kasama niya, Espiritu Santo, naway patuloy siyang umiral hanggang sa wakas ng panahon. Ito'y aming kinikiling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, taglayin ninyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.